Tune in now on 95.9 Green FM. Radyo ng lahat para sa lahat. James, paano mo nagawa sa akin to? Ang tagal kong tiniis at dinanas tong hinagpis. Wait, let me explain. Hindi, huwag ka nang magpaliwanag. Hindi mo alam na kahit tagal kong hinintay ang iyong mga matatamis na salita. Sabing sandali lang kasi, girlie. Gusto mo ba talaga ng chismis? Pues, may alam ako. Nagbabalik para sa mas mainit na kwentuhan. Hindi magpapahuli sa mga usaping pang-Lasalliano. At syempre, samahan na ng non-stop kulitan at tawanan. Halina't makichika sa pagbabalik ng Kulitawanan. Live tuwing Webes alas 11 ng umaga. Dito lamang sa 95.9 Green FM. Kung saan ang radyo ng lahat ay para sa lahat. No spin, no bias, just news. Stay tuned to 95.9 Green FM's news and public affairs programs for the latest updates on the country and the world. 95.9 Green FM. Ang oras natin ngayon ay 16 na minuto makalipas ng alas 12 ng hapon. At ngayon ay Biyernes, February 20 taong 2026. Naghahatid sa inyo ng dekalidad at napapanahong mga balita sa loob at labas ng universidad. Ako si Juliana Olivar. At ako naman si Gwyneth Aristo. Makakasama ninyo upang pag-usapan at alamin ang mga isyong ating tututukan dito lang sa Tutok Lasalliano. Good afternoon. Ayun, nagmamadali ang ating text sa likod. Sandali lang, magchichikan lang kami. Real quick lang, sandali lang, Ridge. Pero ito ang pagbabalik ng Tutok ngayong semester. Pilot episode for second sem. Kumusta naman ang takbo ng second sem so far? Kinakaya pa naman. Parang hindi ka sigurado. Kaya pa naman. Kaya pa naman. naman. Kasi lalo na ngayon, nag-iba na yung modality natin. Ayun, 5 days a week. So, medyo nag-a-adjust pa. Pero optimist ako. Optimist. Hopeful The ako glass na... is half full. Alam mo ba yun? Full, yes. The glass is Ikaw half naman, full. ikaw The glass ate. is half empty. Kumusta ka naman? Hindi, pero yun nga, tama ka doon. Malaking adjustment siya kasi nga nagbago yung ratio ng on-site classes to online classes natin. Kaya halata rin naman na karamihan nag-a-adjust. At marami ring nangyari so far sa loob ng university natin nitong mga nakaraang linggo ever since nagsimula ang second semester. So, I'm glad na nagbalik ang Green FM at nagbabalik muli tayo dito sa Tutok Lasalliano kasi mukhang marami din talaga tayong ibabalita. Yes, ang dami rin kasi nangyari nitong mga nakaraang linggo. Totoo, di ba? Kaya mapapag-usapan natin siya mamaya, especially yung mga nangyari dito sa loob ng university. Napakarami talaga. Pero aalamin natin yan mamaya. Pero ngayon, dumako na tayo sa ulo ng mga tinututukang balita. Panibagong impeachment case inihatol laban kay Vice Presidente Sara Duterte pagkatapos ng kanyang anunsyo ng planong tumakbo sa pagkapresidente sa 2028. Isang Mongolian pilot student na hininalang espiya ng People's Liberation Army ng China, arestado. Mga kabataang Dasmariñeno sumabak sa search for a new local news reporter 2026 ng patrol ng Dasmariñas. Mga Pilipinong prisoners of war sa Ukraine mahihirapang maiuwi ayon sa Department of Foreign Affairs. Muling paglakas ng epekto ng amihan at shear line sa buong bansa mararamdaman sa mga susunod na araw. Komunidad ng DLSUD, formal na sinuportahan ang panahon ng Kwaresma sa pagdiriwang ng Ash Wednesday. Kauna-unahang drag showdown event ng Teatro Lasaliana ginanap sa Ugnayang Lasal. DLSUD kinilalang TESDA Training and Assessment Center sa Calabarzon. DLSUD nilampasan ang pambansang passing rate sa Mechanical Engineering Licensure Exam. Kapwa in Campus isinagawa sa De La Salle University, Dasmariñas upang isulong ang disability awareness.
At hinakot ng DLSUD ang mga pangunahing parangal sa kakatapos lamang na Prisaa Cavite Cultural Competitions 2026. At ngayon dumako na tayo sa ating unang balita. Inanunsyo ni Vice Presidente Sara Duterte na siya ay tatakbo sa pagkapresidente para sa 2028 elections sa isang press conference nitong Miyerkules. Hindi na muna tumanggap ng tanong mula sa media si Sara Duterte pero isinaad niya sa kanyang anunsyo ang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon at kay Pangulong Bongbong Marcos. Humihingi umano siya ng tawad sa pagtulong sa pagkapanalo ni Marcos bilang presidente noong 2022. Sa gabi naman ng kaparehong araw ng presko ng Vice Presidente, may isinampang panibagong impeachment case laban sa kanya. Inihatol ni Attorney Nathaniel Cabrera ang pang-apat na impeachment case laban kay Sara Duterte na inendorso ni House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. at House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V. Opisyal na tinanggap ng House Secretary General ang complaint bandang 6:34 p.m. ng gabi noong Miyerkules. Nakasaad sa complaint ang pag-akusa kay Duterte ng pag-violate sa konstitusyon, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, and other high crimes. Nakasentro din sa complaint na ito ang mga alegasyon na hindi isinisiwalat ni Duterte ang kanyang buong Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN kung saan ipapakita dapat ang lahat ng yaman at pagmamay-ari na mayroon ang isang opisyal ng gobyerno. Ayon naman sa legal team ng Vice Presidente, ang sunod-sunod na pagsampa ng mga complaints laban kay Duterte ay hindi ibig sabihin ay may katotohanan umano ang mga ito. Sinaad nila na haharapin nila ang mga paratang sa tamang panahon at alinsunod sa mga patakaran ng konstitusyon. Isang 30 anyos na Mongolian student pilot sa San Antonio, Zambales ang inaresto nitong nakaraang linggo dahil umano sa hinihinalang immigration violations at pagiging espiya ng China. Ang suspect ay nagngangalang Bold Batar na hinuli sa kanyang dormitoryo noong Pebrero 12 pagkatapos makitang kumukuha ng mga aerial photographs malapit sa iba airport at Palawig River. Kinumpirma ni National Security Advisor Eduardo Año na ang dayuhan ay nag-enroll bilang aviation student ngunit hindi idineklara ang kanyang military background at aviation training bilang isang jet fighter pilot sa China. Ayon sa mga otoridad, paglabag ito sa Philippine immigration laws. Isinagawa ang pag-aresto ng Philippine Army, PNP at iba pang intelligence units. Nangyayari ito sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa issue ng West Philippine Sea. Ginanap noong January 27 ang Search for New Local News Reporter 2026 para sa patrol ng Dasmariñas. Ang nasabing kompetisyon ay naganap sa loob ng Dasmariñas City Arena. Dumalo ang ilang mga opisyal gaya ni Mr. Jopet Adrian Movido, ang City Public Information Officer na nagbigay ng talumpati para sa mga kalahok. Natuturing itong malaking bagay para sa mga estudyanteng mamamahayag upang maipakita ang kanilang kakayahan sa pagsusulat at pag-uulat. Ani ni Elijah May Beatriz mula sa Emilio Aguinaldo College, Cavite, isang kalahok sa kategoryang Filipino TV Broadcasting, isa itong karanasan na ani ay hindi malilimutan. Dagdag pa niya, para sa mga susunod na kalahok ay huwag kayong matakot na maghayag ng makubuluhang impormasyon sa madla. Inamin kahapon ng Department of Foreign Affairs o DFA na mahirap at komplikado ang proseso ng pagpapauwi sa 5 Pilipino sa Ukraine na tinatawag na prisoners of war. Nakikipag-ugnayan na raw ang DFA sa Ukraine at Russia at ayon kay Ambassador Angelica Escalona, walang kontak ang DFA sa mga nakakulong dahil ang access sa mga ito ay sumasailalim sa international law at polisiya ng Ukraine. Ani ng DFA, humingi ng tulong sa mga otoridad at ang Red Cross bilang intermediary sa prosesong ito. Sinabi rin nila na nasa parties of conflict ang may huling sabi nito. Babala ni Escalona na huwag maniwala sa mga informal na online job recruitment na pinopost sa internet.
Muling inaasahan na lalakas ulit ang epekto ng hanging amihan at shear line sa buong bansa sa mga susunod na araw. Matapos biglang humina ang hanging amihan sa bansa, inaasahang muli ito magdadala ng malalamig na hangin sa Luzon at mas palalakasin ang epekto ng shear line sa Visayas at Mindanao kung saan magdadala ito ng magdamagang pag-ulan. Sa kasalukuyan, ngayong February 20, hindi inaasahan ng pag-asa ang pag-ulan ngayong araw sa Metro Manila at mga karatig na mga lugar nito. Ngunit pinag-iingat pa rin ang publiko sa banta ng pag-ulan sapagkat may panakanakang pag-ulan na magaganap pagdating ng hapon. Pinag-iingat naman ng FIVOX at Pag-asa ang publiko na malapit sa Bulkang Kanlaon na nasa Alert Level 2 dahil sa banta ng pag-ulan na maaaring magdulot ng lahar flow matapos ang pagputok nito kahapon. Nakatutok! At yan ang mga balitang aming inabangan sa labas ng universidad. Ayan, gusto kong pag-usapan muna yung, ang dami actually, pero gusto kong pag-usapan yung pag-announce ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 kasi ang laking balita nito ngayon dahil ang dami na rin mga sabi-sabi from other camps din at other politicians na suportado sa kanya or against or nag-o-oppose I guess sa kanya. Nakita mo na ba yung mga sinasabi ng iba? Na, Sa balita, hindi pa ako masyadong nakakapagbasa-basa. Pero napag-uusapan din namin sila. Lalo na nung kahapon, may subject kami about journalism. Tapos, natakil yung issue. Maraming nagsasabi na... Go, sige naman. Maraming nagsasabi na merong hidden agenda tong pagtakbo ni VP Sara. And marami ring, sa ngayon kasi, kahit aware naman na tayo sa mga nangyayari sa politics or sa government, marami pa rin porsyento ng mga tao sa atin na hindi aware na meron palang ganong hidden agenda ang pagtakbo. Sinasabi nila na merong kaya tatakbo para makaano ng like sympathy, ganyan. So, we'll have to see kung pero alam mo yung argument ko dyan, hindi naman sa may sinusuportahan ako politiko. Pero feeling ko kasi halos lahat naman sila may hidden agenda. actually. Diba? Parang para tumakbo ka sa politiko, feeling ko kailangan mong magkaroon ng hidden agenda. Yeah. Pero ang mga nakikita ko kasi right now, kunwari si Senator Robin Padilla, nagsabi din siya, in-interview siya recently na ang gusto niyang maging running mate. Kasi wala pa namang ina-announce na running mate para kay Duterte. Pero ang gusto niya naman daw ay si Senator Amy Marcos. Para daw girl power daw sila. So may ganun naman galing sa kapo nila. Habang sa ibang opposition naman, nag-announce din recently or previously, bago kay Duterte, si Senator Risa Hontiveros na siya naman interested. Hindi pa niya actually officially na ina-announce. Pero ayun. Tapos may nakita rin akong fake news naman online na nagsasabing si Bam Aquino naman daw magiging VP ni running mate ni Duterte. Sabi ko, saan ito nagagaling? Saan to nang pinagbabasihan Kaya nito? nga, oo, ang dami. Actually, kasi ganito yan talaga kapag election sa Pinas. Ang aga pa nga eh. Hindi pa nang-file ng candidacy. Gusto ko nga i-point out yun Diba? na ang aga niyang nag-announce. Ano yun eh? Strategic move. Oo. Diba? Na maaga mag-announce. May mga sinastrategize yung mga politiko na yan. Pero yun nga, ang aga. Pero nakikita na natin na may mga fake news na nga lumalabas. Ayan. Kaya maging mapagmatsyag ang lahat at bumoto ng maayos. Oo, dahil talamak na rin ng AI ngayon, no? Oo, yun din. Alam mo yung feeling na kahit pati ako na ano sa mga videos na kumakalat, Totoo, marami. nahihirapan na akong i-distinguish kung totoo pa ba to or ano. So, paano na yung ibang mga tao, di ba? At maraming yung gumagamit ng quotes na mali naman yung konteksto. Maraming gumagawa din ng ganun lalo na pag mga politiko kasi nga nag-aaway-away yung mga yun eh. Kahit di naman talaga sila yung nagsabi. Oo, ganun. Ang daming ganun na nakikita ako. Kaya ayun, maging mapagmatsyag tayo sa paparating na eleksyon kasi kaya sabihin natin na 2028 pa yan, maraming mangyayari. Lalo na pag campaign period na. Totoo. Diyos ko. At marami rin mga unexpected na mangyayari. Oo, mga unexpected. Yeah. Kaya abangan yan. Tapos gusto ko rin pag-usapan yung onting balita natin tungkol sa panahon natin ngayon. Kasi sabi nga na baka daw bumalik ang amihan. At napansin, ewan ko kung napapansin mo to, pero ang lamig nung recent na weeks. Oo, yes. Oo. Totoo. Tapos, nitong past few days lang,
nagising ako, pinapawisan ako. So, Ang parang init naman. siguro, ano na, start na ba to or ano, hindi ko alam. Kasi ang dami rin sa atin ngayon na sinisipon, ganyan. Oo, ako. Sa ano namin, sa block namin, halos lahat kami nagkasakit bigla. Oo. Kami din. Diba? Tapos may mga pumapasok ng face mask. Oo, Mabuti ganun. yan, mabuti Tama yan. yan, actually. Pero Prepared. Nakakalungkot din kasi hindi nila kayang magpahinga like Totoo. all day. Kaya Oo, hindi na pumasok. kailangan. Ay, okay. Pero ayun, maging ano tayo, maingat din. Dahil nga, maaaring bumalik yung amihan season. So, ibig sabihin, lalamig ulit yung hangin. Maaaring magkaroon ng ulan. Ayan, laging magdala ng payong. Alam naman natin din sa Pinas, napaka-importante ng payong mapaaraw, mapaulan. Totoo. Gamit na gamit. Totoo, kasi unpredictable lagi ang ating weather. Yes. Ayun. Sige. Okay. Ngayon naman ay dumako tayo sa iba't ibang mga kaganapan sa loob ng DLSUD campus. Nakatuto! Nagtipon ang De La Salle University Dasmariñas Community kamakailan nitong February 18 sa University Chapel para sa isang taimtim na paggunita ng Ash Wednesday na siyang formal na simula ng panahon ng Kwaresma. Nagsimula ang unang misa ng alas 8 ng umaga hanggang sa ikahuling misa ng alas 5 ng hapon. Ito ay isang mahalagang kaganapan dahil sa nagtipon ang Lasallian community para sa pagninilay na pasimula ng panahon na nakatuon sa espiritual na pagbabago. Okay. So, nakabutan mo ba yung yung misa dito ng Ash Wednesday? Hindi, kasi may class. Ako din eh. Oo, kami din. Pero, ayun nga, nakikita na natin, nagsa-start na rin yung activities ng church kasi malapit na rin ang Holy Week. Yes. Yeah, tama, di ba? Sana Lenten siya? season. First, First week of April? yes. Tama ba? Or end of March? End of March Tas hanggang pa-April. So, feeling ko Walang- timely siya. oo, Kasi oo, kailangan oo. natin ng prayers ngayon. Kailangan nating May pinagdadasal ka ba, Juliana? kailangan nating magnilay-nilay Ay, sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon. Tama naman, hindi ka Oo, nagkakamali. Oo. Right? Pero actually, nakikita nga natin na ang daming events din dito sa university and even outside. Ayun nga, naghahanda sa Ash Wednesday. Tapos for sure, may preparations na for the Holy Week. Nasisimulan na nila ang preparasyon nun. So, tingnan natin kung may ganap ba ang University Chapel for that. Pero for sure, yung mga kaibigan natin, mga Katoliko dyan, ayan, yun yung mga paggagawin nila. Tapos, may nakita nga ako na parang, kasi nagsabay ang Ramadan at yung Ash Wednesday. Ash Wednesday, So, yes. nakikita ko na parang, may nakita akong, sa TikTok ba yun or something na meme na parang lahat tayo gutom. Kasi di ba fasting. Fasting Fasting nila. ng Tapos Ramadan. tayo, Oo. kailangan abstinence ba tawag? Oo, Basta kailangan ata konti ganun. lang yung Pag sa mga Catholic. Pero hindi ko siya nasusunod kasi parang lately nagsa-stress eating ako. Nasa-stress Gets, talaga gets. ako. Oo, gets. Oo. Pero ayun, sana marami mag-participate. Sa Tsaka I think naman, ito personal opinion ko, pero I think naman, kahit yes, may mga ritual na ganito, may mga sinusunod na procedures na ganyan, na maganda na rin talagang ma-keep natin. I think basta magnilay ng maayos, no? Yun naman talaga yung importante. Yun din yung naririnig ko lagi sa Catholic Church at even sa ibang dominations at sa ibang relihiyon. Na yun yung focus talaga, ay magnilay, no? At maglaan ng panahon para ng tamang oras para sa faith nila, no? Para Parang mag-reflect, Oo. para magdasal. Kailangan ba natin ng reflection, Juliana? I think so. Parang kailangan natin. Kailangan natin. Oo, Okay. Sunod? Nakatuto! Ginanap ang first ever drag show sa pamantasan na pinamagatang Can't Drag Me Down, Queens for a Cause nitong ika-13 ng Pebrero 2026. Ito ay kinabibilangan ng 8 drag houses na maglalaban-laban para sa titulong first ever drag superstar. Kasama ang mga guest judges nitong si John Santos, Lance Reblando, AJ Javier at Kat Sabate. Kalaunay itinanghal na kampyon ang House of Balagtas sa kaganapang ito. Nag-perform din sa naturang event na ito ang mga kilalang drag queen mula sa Drag Race Philippines na sina Popstar Bench, Maxi Anderson, Arizona Brandy at ang Pinoy boy band group na BGYO. Alright, yung di Drag ba Me Down. kinover mo to? Nakita Yes, I was... may nakita akong My Day ng friend ko. Kaloka! Nakikita ko doon si Ate Gui sa harap ng stage, nagpipicture. May dala siyang camera at may hawak siyang cellphone. Tapos natatawa ako kasi naka-green media shirt ako. Oo, yung naka-polo media siya. shirt ng Green FM compared sa ibang media shirt dito, medyo lighter. Matingkad. Matingkad yung Green FM shirt
shirt, bida-bida ang Green FM. Napakatingkad ng media shirt. Kitang-kita. Kitang-kita ako. Tapos sinad ni Julian, sinad mo doon sa GC natin. No? Tapos sabi ko, oh my God, halatang-halata ako doon sa gilid ng stage. Oh, it just shows na pakasipag ng ating senior director. Nag-cover. Yes, pero yan, nag-cover ako ng drag show. Ang galing. Ang ganda actually nung stage setup. Sobrang ganda. Ang ganda. Parang, kasi 'di ba ULS yon. So, yung gumawa sila na parang scaffolding sa may stage part. Tapos, extended yung stage na paganto. Tapos, yung scaffolding, may mga nakakalagay na words na hanggang ano siya, halos abot sa ceiling yung scaffolding. Ang ganda tingnan. Na para talaga ako nasa isang fashion show. Ganon yung tingnan. Ang ganda. Bilang taong prod, napapaisip ako, hala, paano nila nagawa totoo. to? Paano nila na-pull off to? Habang nanonood din ako, yun din yung nasa isip ko. Kasi yun yung nature ng courses natin sa Com at sa Jorn na madaming prod. Kaya parang lagi kong iniisip, oh my God, ang hirap siguro gawin nito. Ang hirap nito ilagay. Yung mga ganun. Paano kaya nila ginawa to? Diba? Paano nila napaabot sa taas? Totoo. Diba? Pero, ang galing. Ang bigatin din pala kasi ng prod Grabe yung team. Oo. Aside sa, yes, yung performance, pag-usapan natin yun. Sige. Pero ang bigatin ng prod team kasi yung nag-direct nung show, siya ang nag-direct ng Drag Race Thailand. Yung mga, ng actual franchises ng ilan. Tapos, pati na rin ng ibang mga gantong klaseng events. Kaya, grabe. Hindi lang siya, syempre, spearheaded ng teatro. Pero I think collaboration siya between that prod so team. may prod team na pang-teatro. Yes, na yung professional din na from Drag Race. Ang bigatin, promise. Wow. Kasi nasa backstage ako, tapos nakikita ko, shoutout kay Josh, ayan, ang aming junior, ang aming senior director for internals, nandun din kasi siya. Tapos, nakikita ko kausap niya, tapos biglang sabi niya sa akin, yun nga daw yung director nila. Ang bigatin. Good job, Oo. Saliana, for pulling off that kind of huge Totoo. and bigating performance. Kasi kahit pati yung artists, di ba? Di ba? Totoo. BGYO, Maxi, Maxi. Arizona B. Right? So, Tapos si ayun. Popstar Bench, grabe, ang galing. Tapos ayun nga, ang aside syempre doon sa apakabigatin ng mga artists, ang gagaling ng mga contestants. Tapos, they had this, I want to highlight this kasi, meron doon parang lip sync challenge. Tapos meron din parang yung musical challenge na ginagawa sa Drag Race, di ba? Yung ganon. So, may, doon sa musical competition, yung bawat houses, drag houses, meron silang SDG na pinafall. SDG, wow! Kunwari, ganon. Tapos yung music, yun yung costumes nila. Bigla akong bumalik sa first year. SDG. SDG, mga Sustainable Development Yes. Goals. Pero naka-inline doon yung mga costume nila. So, for example, yung isa pa-mermaid kasi life in water. Gano'n. Ang galing ka mo. Tapos, ang pinaka, favorite ko talaga doon is yung musical challenge kasi very political. Sobra. I'm sure makikita din yun sa mga documentation ng ibang mga media orgs dun sa event. Pero talagang may advocacy yung mga drag queens, mga houses sa kanilang mga performances. Kaya nakakatuwa. Kasi nakalagay rin sa title nila, for a cause. For a cause, correct. Oo. Yun talaga siguro yung gusto nilang i-show. Tama. Lalo sa mga audience. Totoo. Yeah. Kaya nakakatuwa kasi it's not just performances, 'di ba? May laman. At tsaka yung lagi nilang sinasabi, drag is always political. Totoo 'yun. Totoo. Ayun. Kaya congratulations ulit sa Teatro La Saliano. Alam ko kasama rin nila ang VPAPU. Ayan, yung PAG in general, sabihin na lang natin. Congratulations sa kanila sa event. Yes. Okay. Sunod. Nakatuto! Ayan, official namang kinilala ang DLSUD bilang isang TESDA, Registered Training and Assessment Center, matapos igawad ng TESDA Region 4A ang Certificates of Technical and Vocational Education and Training or TVET program registration noong January 30. Nag-aalok ang DLSUD ng Skills Training at Competency Assessment para sa Tourism Promotion Services, Computer Systems Servicing, NCII, at Bookkeeping, NC3. Hindi pala to, II.
numbers pala to. Sige, ulitin natin. Tourism Promotion Services NC2, Computer System Servicing NC2 at Bookkeeping NC3 na bukas para sa parehong non-learner at learners ng DLSUD. Dagdag pa rito, maaari ring makinabang ang mga estudyante sa TESDA Scholarship at Government Training Assistance na naglalayong palawakin ang kasanayan at oportunidad sa trabaho. Nakakatuwa naman, TESDA. Oo. Actually, ang nakikita ko recently, ewan ko kung nakikita mo to, pero marami nag-e-enroll ngayon sa mga TESDA courses. Kasi aside sa natatrain ka na, tas may certificate ka pa sa dulo, ang ilan sa kanila may allowance pang binibigay. Ay, talaga? So nakakatuwa siya kasi it's really like, aside sa education, talagang tinutulungan yung livelihood ng mga natututo. Yeah. Tsaka para maging flexible din. Para hindi Correct. lang yung nasa formal institution ka Tama. natututo. Pwede rin yung mga ganong options. Oo, tsaka yung, Ngayon ko di lang ba? narinig na meron palang allowance. Yung ilan, hindi ko pa maalala kung alin doon, pero kasi may kaibigan ako na nag-enroll sa ganun or balak niya pa atang mag-enroll sa ganun. Kaya yun din yung isang ano niya, yung incentive niya kasi nga may allowance. So, 'di ba? Natututo ka na tapos napapakain ka. Yung parang nga ganun. 'Di ba? Nakakatuwa. Para kasi din ang test naman talaga kasi parang in a way vocational parang scholarship na rin siya. Kaya siguro ganun may allowance. Tsaka may mga tao rin kasing mas prefer, hindi nila prefer na mag-aaral sa isang buong school year sa isang institution. Oo, hindi yung mga So, lalo na mga working yes, students, ang yes. hirap kasi maglaan ng ganito karaming oras para mag-aral. Tsaka nakakatuwa kasi yung ia-alok nila inside DLSU dito, no, sabi dito, ay tungkol sa tourism promotion, computer systems at bookkeeping na napaka in demand na jobs. Yes. 'Di ba? So, timely rin. Oo, at saka ayun nga, bukas siya for non-learner at learners ng DLSUD. So, even Yes. outsiders, tama ba? Yun yung ibig sabihin nun? Yeah. Kahit hindi ka enrolled sa DLSUD, pwede kang umenroll dito. Yes. So, nakakatuwa. Parang Gusto ko sumali. UPOU, parang gano'n ang Oo, atake parang niya. ganun ata siya. Just in collaboration with TESDA. So, Oo. nakakatuwa. Mag-enroll na ba ako? Kaso di ko alam kung anong dito gusto ko. Tourism, computer system, parang Diyos ko po. I Pero, think tapusin mo na. ito na muna. Oo, ito na muna. Ito na Tatapusin. Okay, sa susunod na tayo. Nakatutok! Inanunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC ang mga pumasa sa Mechanical Engineers Licensure Examination nitong Pebrero 2026. Kasabay nito ay nakapagtala ng mas mataas na antas ang De La Salle University Dasmariñas sa nasabing pagsusulit matapos itong makakuha ng resulta na angat ng mahigit 8% sa pambansang passing rate. Ayon sa opisyal na datos na inilabas ng PRC, 3,264 ang mga nakapasa mula sa 6,294 na mga kumuha ng pagsusulit. Nakamit ng pamantasang De La Salle ang 60.98% overall passing rate kumpara sa 51.90% na pangkalahatang marka ng bansa. Base sa naging antas ng pagsusulit, nakapagtala naman ang universidad ng 67.74% para sa first-time takers o mga kumuha sa unang pagkakataon. Ang mga naging resulta ay nagsisilbing indikasyon ng kalidad ng pagtuturo at instruksyon sa ilalim ng College of Engineering, Architecture and Technology o CEAT ng DLSUD. Samantala, inaasahang ilathala ang mga detalye para sa initial registration at schedule ng panunumpa o oath-taking ng mga bagong lisensyadong mechanical engineer sa opisyal na portal ng PRC sa mga susunod na araw. Congratulations! Congrats! Wow. Alin yung sorry, tinitingnan ko lang ulit yung balita. Nakapasa Nakalagay ay... dito ay, nakapasa ay 3,264 from 6,000. 6,000. Tapos More 60% than half. overall passing rate. More than half. Hirap niyan, engineering. Ang hirap niyan. Engineering licensure exam. Makakilatis kami, parang kala mo kaya namin to. Hirap niyan. Grabe, Oo. congratulations po. It must have been so hard. Actually, Correct. lahat naman ng mga Lahat. mga board exams. Especially under PRC. Yung mga nursing, mga kasi alam ko under yan ng PRC Kaya, ay, ang hirap naman. Buti na lang tayo wala. Buti wala kami board exam I sa was about combat to say that. Diba?
Parang, pero kasi ganun yung lagi din nating nababalita yon yung mga nananalo, or rumaranggo sa mga board exams. Parang recently, tayo din yung nagbalita nun, yung sa may, psychometrician Yes. licensure exam. So, tapos ito naman sunod yung sa mechanical engineerings. So, galing. Na nabanggit nun sa Sa nakaraan natin yes, binalita meron. Tapos na dito ano yung din, passing rate naman na So, tumaas ba? Tama ba ako? Tumaas. So, Mas mataas sa overall passing. wow! Talaga ba? Seyat, mga ayaw magpatalo ng Stallions ba? Seyat. Stallions ba sila? Oo. Stallions. Congratulations, Stallions! Congrats, Yeah. Seyat. Sunod? Nakatuto! Nitong February 11, isinagawa sa De La Salle University, Dasmariñas ang Kapwa in Campus Life, pagkamulat, pagtanggap at pakikipag-isa sa mga may kapansanan na dinaluhan ng 89 na pinunong mag-aaral or student leaders. Tampok ang talumpati ni Juan Alonso Pulhin Dacumos tungkol sa pag-unawa at pakikiisa sa mga taong may kapansanan. Ibinahagi ni Dr. Christian George Francisco na may 57 na estudyanteng may espesyal na pangangailangan sa universidad at pinagtibay ang pangako ng DLSUD sa pagiging inklusibong campus. Hinimok naman ni Dr. Roy Salva ang mga pinunong mag-aaral na maging katuwang ng mga taong may kapansanan at tsaking bukas at inklusibo ang mga programa mula sa simula. Ayan. So, nakita ko rin yung pictures ng, I think pinost nila to sa official Facebook page ng DLSUD, yung tungkol sa kapwa nga. Sayang di ako naka-attend, pero ang mukhang siya, very educational. Kasi totoo naman talaga na we need to be more inclusive. Yes. Diba? Lalo na dito sa campus natin. Kasi actually, ang ganda nga kasi nasabi rin nila yung number of students na meron ngayon dito sa LaSalle na may mga special needs na kailangan natin i-accommodate kasi kailangan inclusive tayo dito sa loob ng campus eh. 'Di ba? At lagi itong nabe-bring up kunwari nga pag kilates nabe-bring up to or kaya pag mga town hall lagi Like nabe-bring up. Programs for Yeah. Saka yung concerns nila. Kasi alala ko parang I've covered town halls ever since I was first year ata dito sa LaSalle. Tapos halos laging town hall, laging nabi-bring up na may nahihirapan yung mga PWD students kasi sa pagitan ng mga buildings, sa mga stairs, nahirap akyatin. Diba? So parang there is a need for inclusivity at pagiging accommodating dito sa loob ng university, di ba? Tsaka maganda rin na hindi lang nila basta sinasabi na we are inclusive. Correct. Maganda na meron talaga silang aksyon May na actions. ginagawa para sa kanila, which is good. And para hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa atin na Totoo. magkaroon tayo ng awareness na Yes. kailangan din natin. We should all be kind and be accommodating and Correct. Oo. At ang ganda rin na gumawa rin sila ng ganito na I believe seminar to or something like that na magpapakita na kailangan malaman ng mga student leaders na kailangan nating maging inclusive. Ayan. Okay? Okay. Sunod? Nakatuto! Nagtagumpay si Alexa Jane D. Monera sa pagsungkit ng korona ng Mutya ng Prisaa Cavite 2026. Itinanghal rin na vocal solo champion si Janelle Pagkaliwangan matapos magpakitang gilas sa kanyang performance. Hindi rin nagpahuli ang tambalan ni na Jonas Maigre at Divine Campusano na nasungkit ang unang pwesto bilang vocal duet champion. Ang nasabing tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa Lasallian community at nagpapatunay sa mataas na antas ng talento ng mga kabataan sa Cavite pagdating sa performing arts. Congratulations! Ang daming panalo ng DLSCD sa Prisaa. Yes. Nakakatuwa. And si Divine is a comm student. First year comm student. Same department at department ko. Sa news Yes. department. Department din natin. CJ. Aside sa ka-course ni Juliana at ka-department natin, ka-department din natin dito sa Green FM. Kasi Yes. staff natin siya dito sa news department. Congratulations! Congrats! Nakakatuwa. O, akala nyo, ang COM at ang NNPA may pinaglalaban. may pinaglalaban. Politika. Ang galing ni Divine. Oh, Yan. staff namin yan. Com student At namin dahil yan. dyan, okay lang yun. May reward. Reward. Hindi, pero ano yan, malaking bagay yan. Kasi
ano 'di ba, champion lahat to. Si Monera bilang yung pageant, nanalo siya dun sa Mutya ng Prisaa. Si Pagkaliwangan, vocal solo naman. At yung vocal duet nga na si Maige at si Camposan, si Divine, sa vocal duet champion. Lahat champions. Nakakatuwa! Mga bida-bida talaga mga DLSU students. Ang mga Lasalians natin ayaw magpatalo talaga. Congratulations once again. You made us proud. Congrats everyone! Congrats! Nakatutok! At dyan po, nagtatapos na ang ating talakayan at pagbabalita sa mga napapanahong usapin at kaganapan sa loob at labas ng campus ngayong linggo. Upang mas maging updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng universidad, bisitahin lamang ang aming Facebook page sa facebook.com/959greenfm. I-follow at antabayanan nyo rin kami sa aming mga social media accounts at 959greenfm sa X, at dlsud.greenfm sa Instagram, DLSUD Green FM sa YouTube at TikTok, at sa aming official website na 959greenfm.com. Sa ngala ng buong puwersa ng News and Public Affairs Department ng DLSUD Green FM, kasama ang ating overseeing directors na si Gwyneth Aristo at Juliana Olivar, pati na rin ang executive producer na si Russell Aguila. Hindi rin mawawala dyan ang mga news writers ngayong araw na sina Jillian Pleños, Samuel Salviejo, Iliana Hebreo, Gian Rossini, Jork Ryle Alinas, Gavin Perez, Don Soriano, Chrismar Sanchez, Nia Lanzaderas, Christine Igaw at Joel Senope. Ako po si Gwyneth Aristo. At ako naman si Juliana Olivar. Muli, ito ang Tutok Lasaliano. Maraming salamat po at magandang hapon. Garantisadong balita at katotohanan ang hatid. Palaging